Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pagkatapos magpamalas ng bagsik, nakapanlulumong pinsala ang iniwan ng Bagyong Glenda sa maraming lugar na dinaanan nito. Libu-libong pamilya ang sa isang iglap na wala ng tirahan at kabuhayan. At sa Kabikulan, marami pa rin nangangapa dahil madaling pa rin puro, wala pa rin kuryente sa lalawigan ng Sorsogon. Sinimulan na rin ng mga residente na magkumpuni ng mga napinsalang ari-arian. Pero problema ang panustos nila dahil bukod sa kakarampot daw ang tulong ng lokal na pamalaan, ika nga'y offline din ng mga bangko. Mula sa Sorsogon, nakatutok si Steve Lailisan. Steve. Melmay, kung unti-unti nang bumabangon yung ilang mga probinsya dito sa Kabikulan, dito sa probinsya ng Sorsogon, papasimula pa lamang. Katunayan sa pagdating natin dito, ngayon pa lamang sila nagsisimulang maglinis yung kanilang kapitolyo na ipapakita natin sa ngayon. Yan yung isa sa mga tinamaan itong Bagyong Glenda. Hanggang sa ngayon, yung ilang mga opisina walang bubong, hindi pa yan nagagalaw. Ngayong araw pa lang din, Mike, nagsimulang mag-convene yung kanilang Provincial Disaster Risk and Reduction Management Office. Kaya nga, ngayon pa lamang nagkakaroon ng general assessment. Ngayon pa lang din na i-deklara, Mike, ang state of calamity. Narito po ang aking report. Matindi ang pinsala ni Glenda sa probinsya ng Sorsogon. Karamihan sa mga bahay na aming dinaanan, walang bubong. May iba pang natabunan ng gumuhong lupa. Manyan lang siya, dandahan. Nung nang ko na dandahan siya, lumabas ako. Takba ko dito, palabas. Nung palabas na ako, gumuho siyang malaki. Lakas ng guho niya. Ang isang to, ginawang trapal ang billboard para lang may masilungan. Pati nga mga gasolinahan, di rin makapagbukas. Hirap daw mga Sorsogano, lalo't wala pa halos tulong na natatanggap mula sa lokal na pamahalaan. Kanya-kanya muna silang kumpuni at bangon. Sabi ng mga opisyal, di raw sila nagkulang. Nagsagawa naman daw ng preemptive evacuation noong Lunes at nakapamahagi na ng relief goods pero di pa rin sapat. Sa lakas ng hangin na dumaan dito sa amin, sa lakas ng ulan, at hangin na dumaan dito sa amin. Kung walang preparasyon na ginawa yung lokal, malamang mas grabe pa doon. Bagamat nadaraanan na ang National Highway, matatagalan pa rin daw bago maibalik ang supply ng kuryente kaya apektado ang mga negosyo. Yung dagdag na tulong para sa mga munisipyo, lalo na doon sa munisipyo na talaga na tinamaan. Di raw inakala ng ilang taga-Sorsogon na matindi ang dala nitong hangin at ulan, kaya huli na ng lumikas. Habang nananalasa si Glenda, napasugod ang mga rescuers sa bahagi ng kalsada ng Bulan. Tulong-tulong sila sa pagbuhat sa lalaking ito matapos sumabit ang liig habang sakay ng motorsiklo. Agad siyang itinakbo sa ospital matapos magtamo ng bali sa buto. Ang batang ito, nahiwa naman ang noo matapos madulas sa loob mismo ng evacuation center. Dahil walang first aid kit, dahon muna ang ipinahid sa noo ng bata. Saka pa lang siya nagamot nang dumating ang mga rescuer. Sa Sangay, Camarines Sur naman, mga bumaliktad na kubo at nabuwal na mga puno ang naiwang pinsala ng storm surge o daluyong. Dose-dose ng bahay ang nawasak. Apektado rin ang daluyong ang nasa 40 pamilya sa Lagonoy, Cam Sur. Nang tumilang ulan, agad ding nagpatuyo ng nabasang gamit ang mga residente. Dahil walang kuryente sa buong Cam Sur, pila sa pagcha-charge ng cellphone sa mga residente sa isang bahay na may generator. Sa Legazpi, Albay, walang tigil na ang paglilinis ng binaha at maputik na classrooms. Mistulang sampay na pinatutuyo ang mga nabasang aklat. Dahil problema naman ang supply ng tubig sa mga bahay, pati nasirang tubo pinagtsatsaga ang kuna ng tubig. Unti-unti na ring bumabangon ang mga naapektuhang establishmento. Yun nga lang pinilahan ng ATM na ito dahil offline ang karamihan sa mga bangko. Tsatsaga, magta-try kung makakapag-withdraw. Kasi kailangan wala ng pera. Melmay, kanina sa pinakahuling tala ng PDRRMO, nasa 2 yung kumpirmadong patay, 2 yung kinukumpirma pa nila. Hindi pa nila masabi sa atin hanggang ngayon kung ilan yung mga nasugatan dahil nahihirapan daw yung ilan sa mga local officials na makipag-communicate gawa ng merong silang problema sa signal. Gayunman, umaapila sila ng tulong mula dun sa national government para mahatiran ng mga relief goods at iba pang pangailangan para maibalik at maitayo yung mga estrukturang nasira ng Bagyong Glenda. Mike. Maraming salamat, Steve Lailisan.